ang mensahe ng ating Panginoon. So, tinatawag ko Sister Yan para makapag-introduce sa ating picture sa umaga nito. Amen. Praise God. Sister Yan, amen. Praise God sa iyong pagkakataon. Amen. Praise God. Marinig po ba ako, mga kapatid? Amen. Narinig Marinig po ba ako? Amen po. Praise God. Magandang hapon po sa lahat, mga kapatid. At ngayon po, i-introduce ko po ang ating mga ngaral na mga kapatid. Let me introduce to you my mentor, my advisor, my spiritual father. Before, he is assistant pastor of his father-in-law, Pastor Eliezer Rio Baquero, since 1981. Siya ay naging Pablo pastor simula noong 1990 sa Balagawihay Quarry Church, Aboy Leyte. Praise God. At doon natin abutan din niya yung mga parents ko. Praise God. At siya ay binilaan ng 9 na anak. Praise God. At may 2 po siyang anak na pastor na po ngayon, mga kapatid. At yun po ay si kasama natin ngayon, mga kapatid. At ang kanyang anak din na junior po, mga kapatid, na nandun din sa Leyte. Praise God. At si Pastor po ay isang prayerful at Praise God. Yung mga pangalan ng ating mga pastor sa Hello, first, na mga kapag mga atid at biyaya ng Panginoon, mga kapatid, biyaya ng kapatid at ipapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon at God lahat po Praise the Lord. Nawala ka po, Sis Marian eh. May narinig kayo? Wala po asas na po. Baka downloading siya, dapat na lang siya ng camera. Praise God. Mahina siguro signal ni Sis Marian. Praise the Lord. Praise God. Sis Marian, dyan ka pa? Praise God. Hina po signal ka, mga kapatid. Praise God. Narinig niyo po. Napulot Yes po po, ba, Sis mga kapatid? Marian. Yes po, naputol. Paki-off na lang ng cam, Sis Marian, para makatulong Sige sa po. tingnan. Praise God. Sige, ulit po na lang po, mga kapatid. Praise the Lord. Ako po sa inyo ang aking spiritual father. At before, he is assistant pastor of his father-in-law, Pastor Eleuterio Baquero since 1981 to 1989 sa Nangalete. At siya naging pastor po simula noong 1990 sa Balagawihay Quarry, Aboy Leyte. Praise God. At siya po ay biniyaan ng 9 na anak. At may 2 po siyang anak na pastor na po. At yan po si Pastor Abner Baloro na nandito po kasama natin, mga kapatid. At ang kanyang junior na si Pastor Nestor Baloro Jr. Praise God. At isang prayerful pastor. At siya sa biyaya ng Panginoon, halos memorize niya po ang mga pangalan ng ating mga UPC pastor, mga kapatid. Praise the Lord. At kung tingnan natin, mga kapatid, si Yusuf ang mukha ni Pastor, talaga po talaga siya, mga kapatid. At pagdating po sa holiness, siya po ay stricto, mga kapatid. At let's welcome po the humble man of God, Pastor Nestor Baloro. At before that, mga kapatid, siya po muna ay aawit ating Panginoon.
Everybody say, God bless Pastor Nestor Balong. God bless Pastor Baloro. Baloro. Nakamute ka po, Pastor. Hindi po namin narinig. Okay-open na lang po ng mic. Praise God. Open ng mic mo, Pastor. Open ng mic mo, Pastor. Okay? Sir, okay na yun. Okay na po. Okay na po. Maraming salamat sa pagkakataong ito dahil ito po ay nasa labi natin na biyaya galing sa Diyos sa pamagitan ng ating young people, Sister Mariani, at ako'y nagagalat na ako po'y nakasama ngayong hapon dito sa amin, no, sa Pinas, sa Tuban sa Siro, umaga, no? Salamat sa Diyos na binabalik ang kuryente dahil nag-run out dito. Nahirapan ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Pero ito po'y gawain ng Diyos. Alam natin na siya ay nanating Diyos ng himala sa ating pagkakas. Alam ko na kahit hindi tayo kita-kita sa personal, kita-kita naman tayo sa picture, praise God. Regards na lang sa lahat dyan. Pag tayo magpapatuloy sa paglilingkod, bago ang lahat, tisin kong nag-harana muna sa Panginoon dahil Sister Mariani ay wala nang magagawa kasi sinabi niya na ako ay aawit sa Panginoon. Pero kung alam niyo ang awitin ito, pwede na ako sabayan ninyo. Ito po ay nagbabahagi sa minsan na sasabi na ang ating hari ay paparating na po. The King is coming. So kung alam niyo, sabayan lang po, group singing na lang tayo, ha? Okay. Praise God. Hallelujah. The marketplace is empty. No more traffic in this street. All the builders' stones are silent. No more time to harvest away. Busy housewives is still labor. In the courtroom, no debate. Work on earth is all suspended as the King comes to the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He is coming again. I can hear the chariot rumble. I can see the marching roar. And the cloud of God's trumpet fills the air with sin and wrong. Regal rolls out now unfolding, heaven's grants that holy place. Heaven's choir now assembled starts to sing Amazing Grace. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King is coming. Praise God. He is coming again. Praise
Hallelujah. Alam natin na ang ating paglilingkod ay mayroong dahilan kung bakit tayo po'y nagpapatuloy at naging ganito, na kahit sa online naman lang, tayo po'y nagkakasama-sama. At ito po ang isang kaakibat mapatid sa gawain bilang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong mga greetings. Salamat din sa mga prayers. Alam ko na mayroong nanalangin. Praise God. Bago ito mangyari sa hapong ito na ako po'y maging isang magtatalagay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Sa walang pagtatagal, maaari na buksan natin na ating mga libro o mga aklat, banal na aklat o Bible. Praise God. Sa book of Matthew, chapter 7 po, praise God. Kung ito po ay naipangaral na ituturo na sa iba, praise God, pwede rin natin i-rewind sa hapong ito ang salita ng Panginoon dahil ito po ang kinakailangan ng ating mga gutom at uhaw ng kaluluwa sa pamagitan ng makalangit na tinapay o pagkain. Praise God. Matthew chapter 7 po, hallelujah, verse 13 to 14. Ito po ang nakasulat, praise God. Enter ye in at the street gate, for wide is the gate, and broad is the way. Hallelujah. Salit lang. That leadeth to destruction, and many there be which go and thereof, because great is the gate and narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Praise God. Sa Luke chapter 13, Kabanata 3c, praise God, hallelujah, sa talata 22 hanggang 24. Hallelujah. Sabi dito, praise God, sa 13:22 to 24. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Hindi malabok. Pakibukas sa ilaw. And he went through the cities and villages, amen, teaching and journeying toward Jerusalem. Then said unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, strive to enter not the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Praise God. Tayo po'y manalangin, praise God, para sa hapong ito, praise God, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyong dakilang paanan upang lingin at pagkapangilang magkamay. At kailangan namin ng Diyos ang daragdagang kalaman sa iyong mga salita dahil kung wala ang iyong pagpahintulot, maging walang kabuluhan din ang aming pag-aaral sa iyong mga salita, Panginoon. Sa hapong ito, basbasan mo ang bawat pakinig sa bawat isa sa iyong mga anak, sa mga lingkod, lalo na sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, na nasa abroad sa OFW, Panginoon, saan man sila naroroon. Praise God. Iabot po Diyos ang makapayamang kamay, bagamat hindi namin makikita pa. Ngunit ito po ay, hallelujah, ramdam namin na kahit saan kami nagkakatipon-tipon. Ayon sa iyong masalita, for where two or three gathered together in your name, you are there in the midst of your people. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito.
ang lahat ng kapurihan ay aming binabalik sa dakilang pangalan. In the name of Jesus Christ, to God be all the glory. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Maraming salamat sa programa sa 4 p.m. Bible study online o online Bible study. Ako po'y nakasama at tinagalan ko po. Ako po'y naging kabahagi sa akin po na hindi ko akalain na ako'y kaparty. Praise God sa hapong ito o sa panahon ito dahil hallelujah, inangkin ko na kung wala tayong kaibigan, wala tayong makapatiran sa mundo, praise God, maging lonely talaga ang bawat isa sa atin. Ano po? Sa hapong ito, praise God, ang binabasa natin ay nasa 24 ata yung topic natin, yung theme, praise God, na ukol doon sa tinatawag na strive. Strive to enter in. Hallelujah. Praise God. Ang pagsusumikap sa Tagalog. Dahil Bisaya ang dila po. Praise God. Pasensya na po kayo. Minsan, hallelujah, ang matigas, minsan ay Bisaya. Lalo na kung malilito sa salita dahil matigas tala ang dila ng Bisaya pag magtatagalog na. Pero alam ko na maintindihan naman natin. Amen. Praise God. Ayon sa Living Bible, praise God, sa kahulugan ng tinatawag ng team natin na strive to enter in, praise God, it is a work hard to get in. Maaring mahirapan ang kahit ninong tao, praise God, hallelujah, sa mga bagay na dapat niyang o sa hangarin niyang gagawin niya. Kaya, ayon po sa Living Bible, praise God, ito po'y mahirap, praise God, sikapin na isang tao kung wala ang paintulot ng Diyos, kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Sa New International Version na naman, mga batid, ang meaning po, ang kahulugan po ay make every effort to enter. Praise God. So, kailangan mayroong pamaraanan kung paano niya magampanan ang kanyang mga desire, ang kanyang mga hangarin. Praise God, lalo na sa ating paglilingkod. Sa dictionary naman po, mga batid, it is to make a great effort and to try very hard. Maraming salamat, praise God, sa karagdagan na mga guidelines na pinag-aaralan natin ngayong hapon. Sabi ng ating Panginoon, praise God, in His infinite or without limits or not limited by power, sa kanyang wisdom, hallelujah, praise God, sinagot niya ang karamihan sa mga tao na naging opponent sa kanyang pagka-Diyos bilang tao dahil siya po'y nagkakatawang tao, ang ating Panginoon, bagamat ang Diyos sa Espiritu. Praise God. The tricky, practical joke, and action decide to deceive question of the people. In His omniscience, the all-knowing, reveals that every individual person, man or woman, has the privilege to enjoy freedom of salvation. Even now, nakita natin, mapagmasdan natin na mayroong mga tao nagsusumikap kung paano nila mapuntahan, praise God, ang pinagplano dahil doon ang mga temporal things, temporal na mga bagay na nagustuhan nila na ma-apply kaya sa kanilang pamilya o kaya sa kanilang mga business. Praise God. Alam naman natin, kahit nasa gulo na ang ating mundo ngayon, praise God, hindi nakapagtiis ang karamihan, lalo na sa probinsya. May nangarap pa rin makapunta yan, praise God, sa iyong kinaroonan ngayon sa ibang bansa, gaya ng Qatar, praise God, US, gaya ng Lebanon, Hong Kong, praise God. Pero bago nakarating ang karamihan dyan, ng ating makasamaan, alam ko na naranasan nila ang kahirapan sa pagsusumikap
kung paano sila makarating, praise God, sa kanilang mga pinagplano, sa kanilang mga skills na ito po hindi maging walang kabuluhan dahil pinag-aralan nila. At ang karamihan ay gumastos sila, ang iba ay nangungutang, ang iba ay humihiram sa kanilang mga kapatid, mga tiyuhin, dahil papunta sila, praise God, sa ibang bansa to buy application or to call the embassy for appointment. Praise God. Bago nila makagtan, praise God, hallelujah. Maraming naranasan nila, dinanas nila ang maghirapan. Minsan hindi, walang ganas sila sa ng kumain. Kahit pag-almusal, kahit magkukupi na lang dahil nagpipilahan doon sa opisina. Praise God. Hallelujah. Ang iba, bago ang oras, pumasok ang mga taga-opisina, mangunguna ang lahat ng mga tao nakapila dahil nakaschedule na ang kanilang, hallelujah, oras o pizza. Sa time na yun, praise God, naka-line, naka-join sila sa linya to proceed step 1 or step 2, step 3 to see the consul. Praise God. Hallelujah. And they don't know if they will make it. Ganun ang mga pangyayari. So it's hard to believe. Alam natin yan. So, mayroon pang policy doon na no proxy and others. Dahil sa ating mga kapanong ngayon, praise God, kung walang ID, walang face mask, walang facial, hindi ka makapasok sa mall. Ganun din. Praise God. Pero mabuti na lang sa ganun. Dahil hindi mga papers na, praise God, hallelujah, bumaga sa Bisaya pa, lisod, pangitaon, pag-apply. Praise God. No? Gagastos ka talaga kung ibang bansa ang ruta mo. And they will always look for a reason on how to deny their application. And that's the job in this earth. Yun po. Hallelujah. Pero sa ating Panginoon, pasasalamatan natin ang Diyos dahil tayo mga anak ng Diyos, praise God, sa simpleng mga requirements, hindi tayo nahirapan dahil alam natin, praise God, ang kalooban ng Panginoon na mayroong mga tao na nanalangin para sa atin, mayroong mga tao nag-aagay sa atin upang tayo makadalo ng Bible study, praise God, makadalo ng mga gatherings, hallelujah, pagawat minsan, hallelujah, tayo pinagbawalan ng ating mga ninuno noong mga araw, praise God, pero sinisikap natin na tayo po ay makakasama sa isang gawain. At nandito, nangyari ngayon, praise God, kahit malayo ang iba sa atin, nasa ibang bansa, o OFW lang karamihan, at ito rin sa ating, praise God, isla ng buong Pilipinas, mayroon din mga nakasama ngayon, bilang member sa 4 p.m. online Bible study, praise God, sasabihin ko sa inyo, ito po'y pribilehiyo ng ating Panginoon. Para po sa lahat na, hallelujah, gustong pumunta ng langit, challenge ko sa inyo. Dahil, praise God, ang ating paglilingkod, mga kapatid at kaibigan, hallelujah, hindi lang magpakita sa ating bayan na tayo po ay pumunta ng simbahan, magpuri na walang kabuluhan. Ang lahat natin ginagawa, praise God, ay nakasulat po dito sa banal na aklat. Di po ba? Kaya, sikapin din natin, bagamat hindi tayo lahat nakapunta yan sa abroad, praise God, mayroong isang pupuntahan natin. Yun po ang tunay na, praise God, lugar na inila ng Diyos ng kahit sinong, hallelujah, sumisikap na makapunta doon ay kailangan kumplito din natin ang mga requirements. Alam natin ang pananampalataya faith, then repinta sa natin yan. To receive the name of Jesus through immersion baptism in Jesus' name. Hallelujah. To faith, that there is baptism and the Holy Ghost. Yung po nakasulat ng John 3, verse 5. Except, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yun po ang
mga kadahilanan kung bakit tayo po'y na titiis sa ating paglilingkod. Minsan mayroong mga umuusig sa atin, mayroong mga nakahadlang sa atin na praise God, gusto nila na tayo manatili sa ating kinaroroonan. Pero alam naman natin na ating kinaroroonan ay walang kabuluhan. Kain lang ng kain, tulog lang ng tulog, lakwatsa lang ng lakwatsa noon, mga araw kung saan ang mga grupo-grupo noon, praise God, ano rin tayo, hindi kagaya na yun. Ngayon na tayo, praise God, nakakaalam na sa lahat ng mga love letters ng ating Panginoon, praise God, hallelujah, natuklasan natin na mayroong nalaan ang Diyos, praise God. Sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. Ang walang, praise God, makapasok ay pagdating tayo, makakumplito ng ating mga requirements. Kasama doon ang ating mga mananalangin, pag-aayuno, praise God, minsan alalayan tayo sa ating mga friend, ng mga pastors and ministers, mga relatives, hindi nila gusto na sila lang ang makapunta roon, praise God. Hallelujah. Yun din ang, praise God, desire ng ating Panginoon, ng lahat na nilikha niya ay makakarating doon, praise God, hallelujah, sa kaniyang kinaroroonan. Yun po ang langit, praise God. Dahil ang kinalagyan natin ngayon, ito pang ating lupa, praise God, old earth, sabi nila, at mayroon din, praise God, ipapalit nitong lumang lupa, praise God, at ang lumang langit. Ito po ay iwas out ng Panginoon ibig sabihin. Sa Revelation chapter 21 po yan. Verse 1, praise God. Ito po ay papalitan. Ito po ang resulta sa Matthew 24 verse 5. Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Then, pag tayo may nagsusumika na magkaroon ng, hallelujah, tunay na paglilingkod, hallelujah, sa karapat-dapat at kaaya-aya paglingkuran, wala nang iba ang ating Panginoon. Praise God. Hindi na tayo dapat mamuli na pa. Gaya ng sa mga pangyayari ngayon, you don't have to pay $100. Amen? For the application. O kaya, you don't have to call heaven for application. O kaya sabi naman, Lord, tulungan mo ko. You don't have to wake up early in the morning to join. Praise God sa pilahan. Wala pang kain yung iba. Ang iba, nangimatay dahil, praise God, kumasipa sa Bisaya pa, ikabuhi, sinisikura na lang dahil malamig, praise God, ang madaling araw, kasi nagdabiyahe. You don't have to see St. Peter, hallelujah, and the other saints as a console on an interview. Amen? What we are going to do is only to talk directly. Hallelujah. Praise God. Sa ating Panginoon na po tayo makipag-usap, mga batid. At ngayon, praise God. Hallelujah. Maaaring maramdaman natin na mayroon tayong Diyos, puno ng pag-ibig. Walang kahit sino man sa atin, pinabayaan niya. Bagamat mayroong mga hudyat sa atin, dito ngayon sa amin, sa probinsya, pag wala kang card ng vaccination, hindi ka makapag-travel, hindi ka makakarating doon sa ibang bayan, sa ibang cities. Kaya, praise God. Ito po, mga kapatid, ang challenge sa atin, praise God. Hallelujah. Now, mga kapatid, for Kristo Jesus, let us talk to God and tell Him that you want to go there in heaven. Di tayo mananatili sa ating mga trabaho. Di tayo manatili, mga kapatid, praise God, na hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Bagaman tayo padli sa paghirap, nahirapan tayo, praise God, mayroon tayong mga nakabaong utang o nakataong nahirap, dami naming problema, Diyos, kalamidad, praise God, minsan sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay. Hallelujah. Mayroon tayong mga kabigatan, praise God, mayroong mga tukso, praise God, pagsubok, amen, praise God. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid at mga kasama ko kay Kristo, praise God, no passport needed, papuntang langit, mga kapatid. Hallelujah. No visa needed, just stay with Jesus para sa mga bisita kung mayroon man ngayon, praise God,
Alam, tanggapin natin, praise God, ang ipagkaloob ng Santong Espiritu ng ating Panginoon Jesus. First, hallelujah, and feel His presence. Because God is here in our midst today, praise God. And someday, somehow, one day from now, He is your personal Savior. Kaya nang sinabi kita Apostol Pedro, praise God, nang nakita niya ang mga tao, praise God, sa kanyang pag-preach sa Acts chapter 2, verse 38, praise God. O 36, Bisayaan ko, okay lang sa inyo, Bisayan kong verse na yon, yung 36, okay lang sa inyo, okay lang sa inyo. Yung sa mga Tagalog, praise God, tatanong kayo dyan ha, sabi ng Bisaya, King James Version, kinanglan, masayaran sa tibok Israel, sibuk manay sa Israel. Praise God. Yang Jesus inyong gilansang ras sa krus. Praise God. Amen. Mao, hallelujah, ang naghatag natong kagawas sa kumbaga sa Bisaya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ug ang mga tao gisakitan sa kasing-kasing. Wala mo punit kung bato aron matuon si Pedro. Amen. Praise God. Kundi nagtatanong lang sila, mga kasama, mga kaibigan, ano po bang gagawin namin? Simple lang ang sagot ni Pedro doon sa verse 38. Sabi ni Peter, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you. Alam natin yan, di po ba? Praise God. Hallelujah. Receive the baptism of the Lord Jesus Christ for the remission and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun po ang ating pag-asa, mga kasama. Ito po ang way papuntang langit, mga batid. Amen. Kaya dalawa po din sa John 3:3 hanggang John 3:5. Praise God. Dahil isang leader ng parisyo noon, praise God, hindi ko nagkakamali, siya po si Nicodemo. Ang akala niya, praise God, na gawa lang na kanya-kanya, gawa lang sa isang ordinaryo ang nangyaring himala na niyang kanya nakita at nasaksiyan. Okay, kaya nagtatanong siya kay Jesus, praise God, hallelujah, lumapit siya kay Jesus, praise God, tuwing gabi, hindi sa araw, para hindi siya makita sa kanyang mga pinangunahang mga pangkat, mga kawan, praise God. Hallelujah, kinano niya, iba, praise God, ang kasagutan ni Jesus, na literal ang kanyang naibahagi sa kanyang tanong. Sabi ni Jesus, verily, verily, I said to thee, except the man be born again, they cannot see the kingdom of God. Maring tanong niya natin, bakit sinabi ni Jesus, hindi makakita sa karya ng Diyos, hindi siya ipanganak muli. Sabi naman ni Nicodemos na, praise God, maaari bang ibalik sa sinapupunan o sa may bata yung matanda na malaki na palabas na ibalik pa ba doon? Kaya hindi siya pinabayan ni Jesus doon sa 5, praise God, pinahiluwanag ni Jesus na ang tao pala pag siya ipinanganak sa baptism, mayroon pang isang baptism na kanyang dapat tanggapin. Praise God. Yun po ay pagkaloob ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, Santong Espiritu. Praise God. Dahil yun po ang dalawang pinaka-importanting bagay, praise God, na ating, hallelujah, pag-aralan at, praise God, panghawakan, mga kapatid, hanggang sa kanyang pagsugo ng kanyang mga anghel sa pagpatunog ng kanyang pagkakat. Amen? Praise God. Na mayroong nagtatanong, why do I need to strive? Praise God. Ito po ang ilang kasagutan. Mayroong tanong na ganyan at ang sagot po, because the devil is a liar. He will lie to us. Even a preacher, maari, praise God, dayain niya ang preacher in Jesus' name. Maring mga prayer warriors, madaya pa rin niya. To anybody, ito po, ating pag-iingatan. To someone else, even the congregation, praise God, even to you and for me, mga kapatid. Kaya mag-iingat po tayo, praise God, sa ating, hallelujah, paglalakbay, praise God, from time to time, mga kapatid. Even say, oh, you're still young, praise God, bagay sa'yo. Praise God, trabaho ka lang ng trabaho. Huwag ka po nang
enjoy doon sa paglilingkod. Mag-enjoy ka doon sa mga pleasure ngayon. Just check the Lord later. Maaaring sasabihin ng diablo yan. Praise God. At sasabihin pa siguro, anyway, God is not a hurry. Maaaring makapagtiis ang Panginoon kasi, praise God, nilaan ng Diyos ang mga bagay sa mundo upang mag-enjoy daw ang tao. Yun po ay kasinungalingan mga kapatid. Kung tayo po ay nag-aral na salita ng ating Panginoon. Praise God. Halimbawa, isa pa, kung maalam ng diablo na ikaw ay may asawa na, you are married. Take care of your schooling. O kaya, take care of the schooling of your children. Kasi minsan, may nag-asawa na nagpapatuloy pa sa pag-aaral. Praise God. Unahin mo muna yan. Dahil ang Diyos, praise God, maintindihin naman ang Diyos that you are too lovely of your kids and too busy. Bandang huli, sasabihin ka na naman, serve Him when you are no longer busy. Di ba ba? Pero anong nangyari sa ating sa panahonan? Praise God. Maraming nahuli. Praise God. Halimbawa sa Tagalog pa, wala, sabi sa kaya pa, wala rabay basul na mag-una. Sa bandang huli po ang pagsisisi. Hindi po mag-uuna sa ating pagsisisi. Lalo sa mga senior citizen, sa amin. Praise God. Sa amin. Praise God sa akin. Mayroon nagtatanong sa akin, bakit? Praise God, hindi ka na namin nakita na umiinom. Sabi ko, yung kinagkakamali. Mahilig ako sa pag-inom ng tubig, lalo na sa soft drinks. Nagtatawanan sila. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Mag-inom ng alak, praise God, mag-enjoy para dagdag kalakasan. Sabi ko, mali. Di ba? Praise God. Minsan, harap-harapan yung mga temptation eh. Praise God. Hallelujah. Dahil ang senior citizen daw, kailangan mag-iinit yung mga tainga, mag-init yung noo, praise God, at praise God, maging palaawit na, praise God, maging para haranista na, praise God, sa sanlibutan. Hindi yung mali, sabi ko mali. Dahil sabi ng Bible, let everything that hath breath praise the Lord. Yun po ang sabi ng Book of Psalms, 150 verse 6. Hallelujah. Psalm 113 verse 3, sabi doon, from the rising of the sun to the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Yun po ang, hallelujah, ating dapat panghawakan. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Kaya huwag natin pakinggan kahit anumang mga pagliligaw ng mga diablo sa atin. Minsan, gagamitin niya ang iyong kapatid, yung pinsan, yung mga relatives, praise God, hallelujah, na ang Diyos ay nakakaalam sa lahat. Kumbaga dito ngayon sa amin, narinig ko minsan, na ngayong panahon na ito ay hindi na panahon daw ni Kristo, panahon na ni Alisto. Mali talaga ang mga desire ng mga taong yan. Dahil sa atin ngayon, praise God mga batid ko kay Kristo Jesus, ito pong sasabihin ko sa inyo, patuloy natin sumisika, praise God, para makarating tayo doon sa finishing line. Lalo sa mayang people, praise God, nasa abroad, sa atin mga matatanda, may mga edad na, praise God, sa pananampalataya, married or not, hallelujah, single ka man, or single mother ka man, or single, praise God, hallelujah, sa parang single tayo, mayroong asawa ka na iwan, praise God, sa lahat na nasa loob, praise God, ng building na kinaroonan mo ngayon. Praise God. Maaaring bisita man tayo tuwing sa ating gathering. Alamin mo kung ano ang kapara ng Diyos, praise God, na tinuturo ng mga lingkod ng Diyos sa buong, praise God, hallelujah, maghapon kung nasa gathering tayo mga batid, praise God. Ang pagkatao natin, walang nakakaalam kahit sino man kundi ang isang Diyos lamang mga batid. Siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagpatawad na ating nagawang mga kasamaan at kasalanan, mga kapatid. Praise God. At nakita niya ang puso ko, mga kapatid. Praise God. Iisipan, alam ng kahit sino man, narito ngayon, praise God, sa programa ng 4 p.m. online Bible study. Praise God. Praise God. Ngayon pa lang po, praise God, sasabihin ko sa inyo, bago, praise God, tayo lumabas, bago tayo magpapatuloy sa ating gawain ngayong umaga, praise God, or hapon sa Pinas, praise God, sa tahanan, ibig sabihin, hallelujah, alam natin na ang kailangan ng ating kaluluwa, praise God, ay wala ng iba. Ang makalangit, praise God, na
pagbabago, mga kapatid. Praise God. Magkaroon tayo ng glorified body, glorified na pag-iisip. Praise God. Amen. Glorified na strength. Kung tayo po'y makakapunta na doon, makakarating na doon. Praise God. Bagamat makitig, mayroong masikip. Minsan ang ating dinadaanan ay naririyan siya palaging gumagabay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Dapat tayong magagalak. Ngayon pa lang, magpapatuloy tayong magpupuri. Praise God. Sumisigaw. Praise God. Dahil tayo po ang lahat ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. Amen. Hallelujah. People of His name. Believer of the only one name. Just continue marching, brethren, mga kapatid. Just continue shouting, praising the name above every name. Just continue to serve the Lord with gladness. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid at kaibigan, the road going to heaven is a narrow way. Ayon sa binabasa natin. But the way to destruction, hallelujah, malawak po yun. Praise God. Halapan ko sa Bisaya pa. Sobrang wide talaga. Amen. Kaya sabi ni Pedro, praise God, hallelujah, sa kanyang preaching, sa Acts chapter 2 verse 40, save yourselves from this untoward generation. Maraming salamat sa mga advices, the mga challenges, sa unang mga ngaral, mga alipin ng ating Panginoon, praise God, disciple ni Jesus Christ, hallelujah, praise God. May uulitin ko, praise God, I repeat my question as we worship Him. Why I strive? The answer is because the world is full of sin. The world is full of wickedness. Yun po ang tinatawag na untoward generation. Mayroong economic crisis, any problem, in and out, praise God, sa ating mga tahanan, sa ating bansa, minsan sa ating bayan at pamangkin. Peace and order, naroon na, praise God. Pero hindi pa rin, praise God, pinaniwala ng mga tao. Kung mayroon man, iilan lang po. But problem pa rin, incurable disease, lalo na sa ating panahon. Noon, kung naalala natin, ang kinatatakutan noon na mga sakit galing sa ibang bansa rin, yung tinatawag na AIDS. Sunod yung SARS. Sunod naman yung HIV. Ngayon, iba na. Ano na po yun? Praise God. Yun na ang COVID-19. Praise God. Ngayon naman, mayroong Delta variant. Kaya, binabalansi, ina-estimate ng iba ang meaning ng Delta variant. Praise God. Nakakatakot na sakit. Praise God. Virus ba yun? Praise God. Sabi ng isang tanong, Delta variant or Delta variant? Kung sa Bisaya pa. Di po ba? Kaya na sa ating mga kapatid, praise God. Mas lagi pang manatili tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil wala na pong, praise God, pag-asa ang ating bayan kung hindi tayo lalapit sa Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya sa oras nito, praise God, hallelujah, sasabihin ko sa inyo, kung mayroon magtatanong, can I still be saved in spite of this troubled world? Isa lang ang sagot natin, yes. O kaya, 3 yeses. Praise God. Kung babasahin natin uli ang Luke chapter 13, verse 24, praise God, amen. Nakasabi doon, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinabi ko sa inyo na marami ang mga sikap na pumasok at hindi mangyayari. Kita nyo? Praise God. Ang Diyos ang nagsasalita niya. Praise God. Kaya sa oras na ito, sasabihin ko sa inyo, hindi, praise God, ang walang dahilan na hindi tayo magpapatuloy. Praise God. Amen. Hallelujah. Dahil sabi ng Bible, praise God, ang magpapatuloy hanggang wakas, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved, mga kapatid. Hallelujah. Malapit na. Ilang oras na lang o minuto. Praise God. Baga may ngayong gabi, tutunog na ang pagkagat ng ating Panginoon. Baga bukas ng madaling araw. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lindulin ang buong sanlibutan at bumangon ang mga patay.
nangamatay sa paglilingkod sa Diyos. Sila po ang maunay, praise God, bago tayo mga buhay. Kung ay tulutan ng Diyos na merong nauna namatay at pag-resurrect nila kapatid, tayong mga buhay kasama nila kaysa sa salubong sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Bago magtapos kapatid, amen. Hallelujah. Huwag niyong kalimutan. Hallelujah. Kung naramdaman nyo na nauuhaw ang kaluluwa mo, nagugutom ang kaluluwa mo ngayon ang oras. Praise God. Habang tayo nakikinig sa salita, sa ilang yugto, kapatid, sa ating bigkas ng kanyang masalita, ito po ay mga challenge bilang lingkod. Praise God. Sa inyo, mga kapatid, praise God, alam ko na homesick na ang Batista sa inyo, lalo na sa ibang bansa, karamihan natin mga kapatiran na hindi pa nakatapos sa kanilang contract, dahil ang iba siguro nag-extend na dahil hindi basta-basta makabalik sa Pilipinas kung hindi kumpleto ang mga requirements. Iba-vaccine ka muna, praise God, bago ka makauwi. So sa oras nito, praise God, bago ibalik sa MC, praise God, kung sino ang hallelujah, pwede ba? Praise God, aawit tayo muli sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Shall we sing? Andyan pa ba kayo? Amen. Amen. I heard somebody told me about they said someone died for me. As I think about it, I just can't believe till I saw him hanging on the cross of Calvary. 'Twas on Mount Calvary where my Jesus bought my soul. 'Twas on this place He gave His life, He shed His blood, the ground was healed. Calvary, 'twas on Mount Calvary where Jesus paid my liberty and expressed His love for me. I'm not sorry that I found a friend who died for me. No one else can love me more but He. So you are willing to live Him too. I'll be glad to let it through. The flame is cold. Calvary, 'twas on Mount Calvary where my Jesus bought my soul. 'Twas on this place He gave His life, He shed His blood, the ground was healed. Calvary, 'twas on Mount Calvary where Jesus made my liberty and expressed His love for me and expressed His love for me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.